to love embrace us this afternoon. In Jesus' name. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever Is shall now be, and ever shall be world world without without end. end. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Magandang hapon po ulit. Magandang araw sa ating lahat. Salamat po, Sister Josephine, for that beautiful insight. Um, yung ako po, Sabado po ako dito dumating sa Macau. Ah, Gusto ko lang pong i-highlight sa inyo yung sinabi ni Sister Josephine about Mama Mary, about our relationship with Mama Mary. The gospel does not diminish the role of Mama Mary, but the gospel highlights our relationship with God. Now, Mama Mary has always established that yung importance ng relationship kay Jesus. Nung papunta ko rito sa Macau, nasa eroplano ko, meron isang kanta at alam ko familiar kayo rito. Paulit-ulit sana, yung chorus lang ang paulit, hindi ko kasi masyado kabisado yung mga niya. Yung kanta yung, Mariang ina ko, ako rin anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Ulit-ulit. And hindi ko nga naman kung nakita ko ng katabi ko na I was crying because all our lives, we must really ask Mama Mary to hold our hands and lead us to Jesus. Mama Mary is always pointing us to His Son Jesus. Tinuturo. Hindi kaagaw ni Jesus si Mama Mary sa devotion. Ilang ulit na ho natin itong napag-usapan na si Mama Mary ay hindi makakagawa ng milagro, tao siya. But he can ask for miracles. He can ask for healing. She can ask, sorry. She can ask for miracles. She can ask for healing. She can protect us from the evil spirit. No? Kaya nga yung power ng rosary, power ng novena, of the ng perpetual, lahat that is powerful. And if we will really meditate on these novenas and the rosaries, we will always see that Mama Mary is simply leading us to Jesus. Yung gospel po natin, sigurado ko narinig niyo rin itong term na ito. One family, one community. Or one community, one family. Kasi gusto ko yung term na yun kasi lalo dito po sa Macau, dito po yung community ng Love Flock. Mag-anniversary din sila. And yung experience ko dito, one of the blessings I have for this community is yung marami silang dinaanan na bagyo. Marami silang dinaanan na disagreements. Marami silang binigay na magtatampo, attend, tapos babalik. Marami. But hanggang ngayon, magkakasama pa rin sila. Hanggang ngayon, in spite of their differences, they are still one family. There's still one community. And I am blessed by that truth kasi sa totoo lang, mahirap yung community, tayo po sa community. Maliban po kayo na magkakaibang lugar. Maliban doon sa magkakaibang lugar, magkakaiba rin po kayo of course, ng probinsya sa atin. Magkakaiba rin ng mga kinalakihan, magkakaiba ng culture, magkakaiba ng ugali. At ito yung dinadala natin sa community. Who we are, yun yung dinadala natin sa community. Kasama rin yung strength, kasama rin yung weakness, kasama rin yung failures, kasama yung gifts, kasama. Kaya nga, ang ganda-ganda ng sinabi ni St. Paul, if you will remember, para tayong parte ng katawan. Iba-ibang parte, iba-ibang role, but lahat ay mahalaga. Lahat ay importante. Iba-iba yung gifts. Merong gifts for music, may gifts for shepherding, may gifts for preaching, but in totality, we're simply a family joined by the love of God.
And yun sana huwag mawawala sa atin po yung pinagsama-sama tayo um, by the love of God. And sana maalala rin natin na yung gospel ng Sunday about the weeds and the wheat. No? Usually, ang sinasabi ron na sa gospel na yun is sa isang simbahan na tinaniman ng mabuting buto, meron talaga na mga tutubo rin ng mga weeds. But as I reflect on it, on my personal reflection, hindi ko titignan yung weeds sa kapwa ko. Kasi pag tinignan ko yung weeds, ibig sabihin yung hindi maganda, yung hindi tama, makakaligtaan ko na meron nun na kaya siya naroon. Kasi tulad ko, tinawag lang siya ni Lord. Nung tinawag siya, may kahinaan siya. At marahil natatagalan or nahihirapan siya sa struggle niya to overcome yung ongoing sin or maybe remaining sin in his or her life. And if I focus on that, I might miss my ongoing sin, my remaining sin, my own struggles. So I might rather uh, focus on my own weakness, on my own weed in my heart. No? Kaya nga for me, yung gospel ng Sunday, kung i-connect ko po dito sa gospel natin ngayon about being a family of God, about gusto kong tingnan mo na yung sarili ko. Ano yung weed sa akin, ano yung weed sa akin. And I must recognize that the battleground is my heart and mind. Yung battleground nung mabuti at masama. Pag nakikita ko yun sa sarili ko at ino-overcome ko, and I'm praying that I will have the compassion to understand, to accept, and to love even though those people who are also struggling with their own sin. Yung kasama ko sa community, nag-struggle. Yung naiisip ko minsan, ano ba to? Ang tagal-tagal na sa community. Ganun pa din yung ugali. Ano ba to? Nagsiserve na pagkatagal-tagal. Speaker na. Ganun pa din yung ugali. Hopefully, by recognizing my own weakness, I will have compassion. Nahirapan din ako eh. Nahirapan din siya. Nag-struggle din ako eh. Nag-struggle din siya. I will not see his weakness or her weakness, but rather my own weakness will teach me to love her or him in spite of their weakness. And then the family of God becomes strong. The family of God becomes united. The family of God becomes binded by mercy, by forgiveness, and most of all, by grace. Yung sinasabi rito ni Kristo, gusto ko, sabi niya, ang mga kapatid ko, yung mga sumusunod sa kalooban ko. Yung tamang-tama nga naman, tayo, pagkakapatid, dahil sa pagsisikap natin sumunod sa kalooban. But there are still times that, we fail. There's still times that we struggle. Kaya kailangan makita natin yung balita ko rin ng last Sunday about the parable of the weeds and the wheat. Yung sarili ko. And how do I overcome it? Yan. Of course, number one is by prayer. Brother, sister, have you noticed this? The lesser time we spend in prayer, the more vulnerable we are to temptation. Mm. Let me repeat that. The lesser time na nag-spend tayo magdasal, the more vulnerable, the more yung atake ng temptation. And the more tayo ina-atake, the more natin napapansin na nandun na naman yung ugaling luma, nandun na naman yung ugali na hindi tama, the more na naman tayo nagre-react, the more na naman tayo nagko-komento. Bakit? Hindi dahil sa bumabalik tayo sa uling ugali, but for me, that is
parang alarm. Malakas na alarm. Ba't alarm? Para gisingin tayo. Oh, kukulang ka na naman sa pagkapit. Nagkukulang ka na naman sa dasal. Nagiging judgmental ka naman, nagiging kasi bakit? Yung relasyon mo sa Diyos, kailangan mo ulit kumapit, kailangan mo ulit nakakonekta. When weakness comes, when sin comes, for me, that is a alarm, warning from God. Natatawa ako na ikwento ko sa inyo yung kapatid ko na maraming utang before. Sabi niya, Kuya, araw-araw ako mini-message ng mga online na ganito. After ito, pinapabasa niya sa akin yung notice, tinatakot siya, pag di siya nagbayad. Naman pag sabi ko sa kanya, sila naman ang dapat mong gawin dyan. Gumawa ka ng parang para mabayaran, matatakot siya. Wala nga eh. Di kausap mo, huwag ka magtago. Harapin mo. Harapin mo. Kaya binabanggit yung kahinaan, harapin. Confront the weakness, not by our own strength, but by grace of God. Harapin. Hindi i-deny. Hindi bigyan ng katwiran. Hindi i-ignore. Hindi i-justify. But to confront it by grace and the power of the Holy Spirit. Then when we overcome it, that situation where we have been weak, we will be converted into compassion, humility. Ulitin ko, papunta uli yan dun sa obedience sa Word of God. And when we obey the Word of God, pumapasok ulit tayo dun sa essence ng being a part of the family of God, thereby giving us more compassion, more mercy, more forgiveness to those people around us who are also struggling with their sin, with their weakness. Amen. Kaya nga ang ganda-ganda nung gospel ngayon, makikita natin na hinahamon tayo na maging parte ng pamilya ng Diyos. Hindi magsakitan, magunawaan, magmahalan. And aside from that, Ano kinakain mo pagkain mo? na one in May pagkain spirit. ka pa. What ano ba yung one in spirit? Hindi na tayo nagkakaroon ng disagreement. Hindi. One in spirit simply means we have one goal. And what is that goal? One, to pursue holiness. Ano pang goal natin, yung united in goal? Well, to follow Jesus. To be with Jesus. To imitate Jesus. Yan ang goal natin. Dapat malinaw sa atin. Ito ang goal natin, to be a part of the community. Ito ang goal natin. One, to follow Jesus, to imitate Jesus, to be with Jesus, to glorify Jesus. And kaya yun ang mga tanong. Pag ginawa ko ba to, am I obeying Jesus? Am I glorifying Jesus? No? Am I praising Jesus? Kasi kung balikan din natin yung gospel kahapon, sabi ni Lord dun sa mga tao, naghahanap kayo ng sign. Naghahanap kayo ng mga sign sa akin. Ang sign lang na ibibigay sa inyo, yung sign na binigay kay Jonah, may narinig akong pare, ang sinabi niya, ang milagro, ang kagalingan, ang blessing na ginawa ni Jesus 2,000 years ago does not prove na siya ay Diyos. But it only proves His mercy and His love. Nagulat ako doon eh. Di kala ko yung milagro yung tinatanggap ng mga tao, pagpapatunay na, hindi, tama nga naman. Pinapakita lang nun yung awa, pagmamahal, malasakit ng Diyos sa tao. Kaya siya nagpapagaling at nangangaral. Ang nagpatuloy na Diyos si Kristo ay yung namatay siya at muling nabuhay. The Paschal mystery of the passion and death of Christ proves Jesus is God, divine. Ano upon reflection, naisip ko, nga no, yung blessing ko bang tinanggap, nagpatunay na
Mabait ako? Na yung pagiging parte ko ng community, speaker ako? Nagpapatunay ba na naggarantiya ba makakarating ako sa langit? Yung bang gumaling ako sa sakit ko, na nakalaya, yun ba yung garantiya na naging banal ako? Hindi. Ang garantiya ay kung pinipili kong mamatay sa pagkatao ko upang mabuhay si Kristo sa puso ko. Uulitin ko po yan. Ang garantiya, ang pagpapatunay na ako ay nagiging mabuti, nagiging banal, or may posibilidad makarating sa langit, ay yung namamatay ako sa pagkatao ko. Anong pagkatao? Yung mga gusto kong gawin, mga gusto kong sabihin, mga gusto kong i-react, gusto kong ikapikon, gusto ko, sa madaling salita, namamatay yung pagkatao ko upang mabuhay si Kristo sa puso ko. Then I can proudly declare, it is no longer I who live, but Jesus who lives in me. Kailangan kong mamatay upang si Kristo ay mabuhay. Kaya pagka nasa loob ako ng isang pamayanan, then, at ang goal ko ay mamatay, at ang mga kasama ko, ang goal din nila ay mamatay, ba? Si Kristo ang nabubuhay. Amen. Di ba? Ano nga yung kanta niya? It's Christ, it's Christ, it's Christ who builds community, it's Christ, it's Christ, it's Christ who builds community, it's Christ who builds community. It is not I. Oo, kasama ako sa community, but the Christ who lives in me strengthens the community. Let me repeat that. We are all imperfect, but the Christ in us will strengthen the community. Then we will have understanding, then we will have temperance, then we will have patience, then we will have kindness, then we will have goodness, then we will have love among us. Mawala yung mga dildilan, mawala yung mga minor irritation. But what we will have is a community of believers, a community of followers, a community of imitators of Christ. Ititingnan niyo po yung degree, Una, believers, followers, imitators. Believers, followers, imitators. Meron akong, last week po, meron po akong nabasa. 2 words po yung nabasa ko that last week was, pagkatapos natin yung Tuesday was, paulit-ulit kasi nabasa ko siya. Yung una ang salita is crave. Ginagamit yung crave sa pagkain. Gusto ko to, gusto ko. Parang ito naalala ko tuloy yung anak ko. Sabi ng anak ko, Dad, punta ka sa bahay. Magluluto ako at ipagluluto niya ako. Medyo po, sabi ko, sige, gusto ko. Nagkaroon akong craving. Sinabi niya sa around Tuesday, Sabado ako pupunta. So, Tuesday, Wednesday, Thursday, iniisip ko, papaitan, sarap na papaitan. Kasi anak ko magluluto eh. So, na-excite ako. Nagke-crave ako. Pagdating ng Saturday, dumating ako, sabi niya, Dad, saktong-sakto dating mo. Luto na yung tinola. Tinola. Ikala ko papaitan. Hindi ko na binanggit yung papaitan. But there's a certain disappointed in me. But you and me are made to crave for God. And that God will not disappoint us. Ulitin ko po, part of the community, kaya po kayo, pati po kayo nagsasawang umaten ng The Bar every day.
listening to the word of God. Because you were made, created to crave for that. And that, yung craving na yun, kaya attend ka ng attend, pakinig ka ng pakinig. Kasi may craving ka. Naghahanap ka ng Diyos, naghahanap ka ng salita, naghahanap ka ng pagmamahal. At yun yung ulitin ko. First, we become believers, then we become followers, then we become imitators. Craving nagsisimula yan eh. Uy, ang ganda. Gusto ko ito. May power yung salita ng Diyos. Nakapagpapagaling, nakakahilom na relasyon. Then we become followers. May konti ng struggle kasi nandito na yung teaching na sinampal ka sa kanan, bigay ka sa kaliwa. Una struggle din. Kikita mo dahil may craving pa rin. Sige pa rin, gagawin ko pa rin yan. Nag-crave pa rin ako. Then wala kang kamalay-malay. You act like Christ. You become imitator. It all began with that word, craving. I crave for God. I crave for His kindness. I crave for His goodness. I crave for His holiness. Number 2, word. Nabasa ko lang, nadaanan ko lang sa isang libro, may nabasa lang ako na ang sinabi niya, the relentless grace of God. Uy, gusto ko yung word na relentless. Sabi ko, ano ba ibig sabihin ng relentless? Sa dictionary, nung binasa ko dictionary, ibig sabihin, unyielding, unwavering, unstoppable. Sabi, parang sinasabi sa interpretation ko po, hindi napapagod, hindi tumitigil, hindi nagsasawa, hindi man lang nag-iisip huminto. Yun yung relentless attack. Kumbaga, relentless attack kung gagamitin natin. Atake lang, bigay lang ng bigay, ng bigay, ng bigay, ng pagmamahal, ng awa, ng forgiveness. Yun yung grasya ng Diyos. Tanggapin mo, hindi, magbibigay siya. Gamitin mo, hindi, magbibigay siya. Ang trabaho ng Diyos, magbuhos ng magbuhos. Tayo kung paano natin pakikinabangan yan, kung paano natin bubuksan yung puso natin. Relentless. Kaya nga, yung relentless, pwede mong gamitin sa, sigurado kung familiar kayo sa kantang Goodness of God. For me, that best describe yung relentless. Your goodness is running after me. Yung sinasabi, all my life you have been faithful. All my life you have been so, sinasabi ng buong buhay mo. Nasa isip natin, pag dumarami yung problema, hindi na ako tinitigilan ng problema. Hindi na ako tinitigilan ng persecution. Hindi na ako tinitigilan ng ganito. Hindi. Ang hindi tumitigil, yung kabutihan ng Diyos na laging, na laging sumusunod sa atin. Di ba? Pangako yun sa Psalm 23, surely the goodness and kindness will follow you all the days of your life. Yun yung sumusunod sa atin relentlessly. When we are weak, when we are strong, relentlessly. Sana yun din yung dinadala natin sa ating community. When we obey God, we must have a relentless heart of what? Of obedience, of humility, of kindness, of goodness. Then maririnig mo si Lord. Ang sarap marinig kay Lord at the end of our life. Sabi na, welcome, my good and faithful servant. Well done, yun, di ba? Pero kung imagine ko ito, si God the Father. Yung bang ikaw, yung ikaw. Ha? Uy, di ba pag ganito tayo, ay, halika, papakilala ko sa iyo yung anak kong kala ko si Jesus, si Fernan pala. Yung di ba gusto ko makita mo yung na pinagkakamalan ka mismo. Uy, kala ko si Jesus, si Fernan pala, or si Elsie pala. There is that, you become an imitator that you become like Jesus. People just not only see Jesus in you, but experience Jesus in you.
for me, kung meron mang reward sa akin si Lord, at the end of my life, for me, that is the greatest reward I would want. Not only mission accomplished, hindi. But yung tawag, ito, anak ko to, mahal ko to. That is the greatest gift. Ang nagsisimula yan, dito ulit sa sinasabi ni Lord sa atin. Mga sumusunod sa akin, yan, kapatid ko yan, nanay ko yan, uncle ko yan. Yun yung sinasabi niya. Ito sumusunod. Nagsikap. Bumabagsak pero tumatayo. Nahihirapang magmahal pero nagpipisit magmahal. Nahihirapang magpatawad pero nagsisikap magpatawad. Nahihirapang maging generous but they still try to be generous. Yan, mga anak ko yan. Yan, mga kapatid ko yan. Bakit? They have put my word in their life. They have put my word in the way they treat other people. Ganda ng gospel natin today. The gospel is about not only following the word of God, but knowing the word of God, following the word of God. That's good. But there's something greater than that. And that is what? Living the word of God. Meron pang ang higit dun eh. Being the word of God. Ikaw na mismo yung gospel. Ikaw mismo ang good news. Today, sa gabi, binanggit ko sa maiksi na insight eh. Kung nangyayari na ba sa atin yung may blessing tayo, yung meron tayong nag-grow tayo, and nakakasunod tayo sa gospel. But there's still an area of our life that needs to die. Ito po yung iiwan ko sa inyo reflection. Tanungin natin yung sarili natin. Kailan kaya ako mamamatay? Hindi yung physical death, hindi yung physical death. Kailan kaya mamamatay sa ugaling ito? Kailan kaya, Lord, pagsasawaan ko ito? Para ikaw naman ang maghari sa buhay ko dito. Nagtataka ka ba? Hindi ko po alam kung ilang taon na po kayo nagsiserve in your own communities, in your own parishes. Pero kasi ang bar, ilang taon pa lang naman eh. But I believe, only as a leader, you've been serving God in your communities. I do not really know. Ako po more than 30 years na. And one of the things I have asked myself lately, Lord, bakit 30 years na ako? Ang dami ko pang kasalanan. Ang dami ko pang nagagawang mali. Bakit ba ako patuloy na nagkakasala? Mahal naman kita. Nag-struggle naman ako maging mabait. Pero bakit may mga kasalanan pa ako? And the more I ask myself that, the more ko na-realize, ang kailangan kita, Lord. Kakapit lang ako ng kakapit. Hahawak lang ako ng hahawak. But, let me repeat. I need to ask myself 2 questions. Bakit, Lord, ako nagkakasala? Kailangan ko matuklasan yung reason eh. And second, kailan ako mamamatay sa ugali ko ito, Lord? 2 questions. That even we are part of a family of God, those 2 questions will really empower us to have the courage, to have the strength, not only to overcome, but to become a real blessing, a real current of grace, a real channel of God's love. Sabi pa naman ni Pope Leo, biyaya tayo ng Diyos sa ating simbahan. Biyaya. 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 Biyaya.
Nawa ito pong ating pamumuhay ay maging biyaya sa ating mga nandito sa Dabar, sa ating mga communities, and of course sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan. Nawa hindi lang yung kinig sa salita ng Diyos o pagiging bahagi ng isang pamayanan, kundi yung pagsasabuhay natin, pagsunod natin, pagdodoble ng effort natin na makasunod sa kalooban ng Diyos, ang magbigay sa atin ng liwanag upang maging biyaya sa mga taong ito. Mga kapatid, ulitin ko po yung ating point of reflection. Number 1, Lord, bakit ba ako hanggang ngayon nagkakasala? Discover, let God reveal areas of our life na hanggang ngayon, ika nga, hindi pa napatuloy na nagkakamali. Then, kailan Lord, hanggang kailan ako Lord mananatili sa ganitong kasalanan? Hanggang kailan ako Lord mananatili sa ganitong buhay? Then we are praying that those two questions will lead us closer to God, will lead us into humility. Before I end po, last week may mga nakausap po kasi ako na kakwentuhan. Ikwento sila about yung mga tao sa community. Sabi ko sa kanya, sa isang kausap ko, sabi ko, bantayan mo yung sarili mo. Bakit? Nakikinig ka na mga kwento eh. Kakapakinig mo ng kwento mo. Baka wala kang kamalay-malay, nalalason ka. Maski totoo, hindi totoo yung sinasabi sa'yo. Nag-o-overthink ka, nag-a-assume ka, na ganito ginagawa, na ganito mali. Minsan, maski nga picture, magkatabi, nag-o-overthink ka na. Huwag ganon. Bantayan mo yung puso mo. Baka pinapayagan mong malason. Dahil hindi ka galit, tapos in the end, nagkagalit ka. And that is also something that I want to leave sa ating lahat. Proverbs chapter 4, verse 23. Guard your heart. Ulitin ko yan. Hindi yung buong verse. Guard your heart, for everything that flows from it is your life. Guard your heart. Yun lang ang gusto ko. Bantay mo yung puso mo. Minsan wala tayong kamalay-malay. Kakapakinig natin. Basta, kasi nga sige na, sa impeachment or doon sa politika, dito, sabi ng kausap ko kanya, sabi niya, ang gulo na ng Pilipinas, no? Nakakatakot na Hindi wala pa naman hindi naman ako na-hold up pa. Hindi naman ganito. May mga krimen, kahit saan ka naman punta may krimen, pero hindi nakakatakot sa Pilipinas. Kaya kung ganyan magiging mindset natin, wala nang power yung prayer natin. Kaya ka nagdarasal para maging maayos. So, dapat maniwala kaya naayos ng Diyos yun. Anyway, ulitin ko, nakakarinig tayo eh. Nawa, ang una natin mabantayan ay yung puso natin. Yung puso natin. Kasi dito sa puso natin, nagmumula ang lahat ng bagay na ukol sa ating buhay. Proverbs 4:23. Amen. Let us pray po. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Nagpupuri kami at nagpapasalamat. Pinagtiwalaan mo kaming bahagi ng iyong pamayanan, ng iyong community. We have our own struggles, Lord, but teach us to open our eyes with mercy, with understanding, with willingness to accept and to love
those who are struggling within our community. Lalong-lalo na yung nakikita namin ang tagal-tagal na po sa community ay parang hanggang ngayon ay wala pa ring pagbabago. Tulungan mo po kami, hindi lang matanggap sila, kundi gamitin mo yung pagmamahal namin upang magkaroon sila ng courage na makita rin ang kanilang sariling kamalian at payagan na yung Espiritu Santo mabago ang buhay nila. Pero Lord, turuan mo po kami na kahit hindi sila magbago, magkaroon kami ng pusong mapag-unawa at mapagmahal. Ang aming community ay pag-aari mo. Ikaw ang nagbuo nito, kaya naniniwala po kami ikaw rin ang naghihilom dito sa mga indifferences, sa mga differences, sa mga disagreements, sa mga factions, sa mga divisions. Naniniwala kami na habang pinag-uusapan namin mga bagay ukol sa pagsunod sa iyong salita, naniniwala po kami, nagkakaroon kami ng individual na kagalingan at kagalingan para sa aming buong pamayanan. We believe, Lord, you have established this community, and we believe you are Lord and King and Savior of this community. And so we believe you are the one blessing it, protecting it, providing for it, and healing it. Especially, Lord, every individual member. Lalong-lalo na po yung hindi namin madalas nakakasama for whatever reason, or yung mga hindi na namin nakakasama sa kanilang sariling kadahilanan. Lord, kung paano mo kami binabless ngayon, we pray that you bless these people. Give our elders, Lord, not only wisdom, but grace of love, of patience, of kindness. Always, Lord, anoint them that they will lead us closer to you, that they will have the grace, Lord, we need upang, Lord, maakay nila kami palapit sa iyo kasama ng aming ina si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal. Dalangin namin ito, Lord, kay Jesus, Panginoon, tagapagligtas namin lahat. In Jesus' name, amen and amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the As it was beginning. in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Thank the Father, the Son. Son and the Holy Spirit. Salamat po. Amen. Amen. Marami pong salamat, Brother Rafi, sa God bless. napakagandang at karagdagang kaalaman tungkol po sa ating pagbasa. Kaya mga kapatid, sino po ang may mga katanungan? Pwede po bang Apa, sandali? apa, Okay po. Okay, mga kapatid, ang ating pong si Brother Rafi ay welcome po ang ating mga katanungan. Okay po? Good afternoon, Brother Rafi. Talagang nasa Macau po pala kayo ngayon upang magsabi sa ating Panginoon. Dito ba lang po sa mabuting balita natin ito ngayon, di po ba ito ang isa sa ibinabato ng ibang sikta, itong mabuting balitang ito, na hindi naman nila pinagninilay ng mabuti itong maraming mga kapatid si Jesus at maraming anak si Maria at may kapatid si Jesus. Narinig ko po ito noon pa. Sabi, hindi ko pala nag-iisa si Maria. Ito ang talagang pag hindi mo alam at wala ka ring alam sa Biblia o wala ka ring alam sa talagang totoong buhay o ang pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo, madadala ka nila dahil sa kanilang mga paliwanag kung hindi ka marunong mapang-unawa. Hindi po ba, Brother Rafi? Yun po lang talagang itong mabuting balitang ito, narinig ko na palagi noon pa na ginagamit ng ibang sekta talaga. Hindi po ba, Brother Rafi? Opo, ginagamit yan kasi pinapakita na yung si Maria, unang-una, hindi siya, ika nga yung perpetual virgin, yung immaculate, yung virginity niya. Kasi isa sa doktrina ng simbahan is yung perpetual virginity ni Mama Mary. Ito yung sinasabi na, hindi totoo yan kasi ito nga, marami pa siyang anak. But yun nga, pinapakita lang ng ating simbahan na
na ito yung unang panahon, ito yung mga kapatid ang takot kasi sa pinsan, mas ganun. But ako sa akin, ako minsan meron akong kaibigan na sinagot ko, born again, sinabi ko, so ang ibig mong sabihin, dahil nagkaanak si Maria ng iba, na-diminish na yung role niya sa kaligtasan? Ibig sabihin dahil ibig sabihin yung kabanalan ni Kristo nabawasan, yung kabanalan ni Maria nabawasan dahil nagkaanak sila. Para sa akin kasi yung role nila sa kaligtasan is so important that nothing will diminish it. Ang gusto mong gawin, bawasan yung kabanalan nila. So ibig sabihin, hindi na totoong tagapagligtas si Kristo. Hindi na totoong nanay si Maria ni Kristo. Ganun ba yung pinapaliwanag mo sa akin? Hindi, kasi sabi ko, hindi. Unang-una mali na yung sinasabi mo, pero maski pagbibigyan ko sinasabi mo, hindi pa rin nababawasan ang kabanalan ng Diyos at kabanalan ni Maria. Base doon sa sinasabi mo. Pagbibigyan na kita. At sabi din yung sinasabi ko para wag na tayo magtalo. Pagbibigyan na kita sa sinasabi mo. Pero hindi pa rin nababawasan ang kabanalan ni Maria at kabanalan ni Kristo. Yun ang sinasagot. Kasi sa mahirap makipagtalo talaga pagkasarado yung isip. Talaga, Amen. Pipilit nila yan. Sabi ko, kaya sige, pagbigyan ko na kita sa gusto mo. But, tayo mga Katoliko, of course, naniniwala hindi totoo yun. We are firm on that stand that immaculate and perpetual virginity si Mama Mary at si Kristo, well, yung divine nature niya and human nature. Maraming salamat, Brother Grover. God bless po. Thank you rin for Brother Rafi. Maraming salamat po, Brother Gruber. Okay po, sino pa po mga kapatid? May nakataas ba ng kamay? Tingnan natin. Wala. Okay po. Sige po mga kapatid, tanong po tayo kay Brother Rafi. May time po siya ngayon para sagutin ang ating mga katanungan. Mga kapatid, hello po. Wala na mga kapatid. Talagang sila'y busog na Brother Raf. Sa Salamat po. narinig mo yung araw na ito. Salamat po. Magkita-kita po tayo ulit. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon abundantly and generously. God bless po. Salamat po sa Amen inyo. po. Thank Maraming you, pong Brother salamat, Rafi. Brother Maraming salamat Rafi. po. Thank you po.